Saan kapatid ko? Ano ang kaugnayan mo sa mga komunista? Nasaan ang mga kasamahan mo? Wala ko alam sinasabi mo. Habang nagsisinungaling ka, lalo kang masasaktan! Ano ang kaugnayan mo sa New People's Army? Hindi ako natitiwala sa mga ganyan! Pakawalan mo ang mga kamay niya. Ako ang kapitan sa kampong ito. Tatapatin kita. Napakapalad mo at sinuri namin muli ang mga ebidensya. Napakaswerte mo at hindi ka hinatak pababa ng ebidensya. Subalit, si Angelo. Akala niyo komunista siya? Alam natin pareho na siya'y komunista. Hindi. Estudyante pa lang siya. Tatrabaho sa aming panaderia. Sa panaderia ng mga magulang niyo. Alam na namin yan. Andito ako para mag-alok sa'yo ng panukala. Tiyak akong may mga nalalaman ka sa gawain ng iyong kapatid. Anumang impormasyon na aming mapapakinabangan ay may benepisyo sa'yo. Imposible yan. Hindi siya komunista. Dalhin mo dito yung kapatid niya. Ito ay listahan ng mga grupo ng kabataang komunista. At nandito sa listahan na to ay ang pangalan ng iyong kapatid. Sulat kamay niya yan, hindi ba? Ayon sa aming pinagkukunan ng impormasyon, ang iyong kapatid ay tumutulong sa pag-organisa ng mga kaguluhan sa bayan. At siya ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo ng mag-aaral. Kaguluhan? Mapapayapang demonstrasyon yun? Napasama ang iyong kapatid sa mga grupo ng mararahas na kriminal. At posible na ang iyong kapatid ay nagbibigay ng kritikal na impormasyon sa mga kriminal. Hindi sila masasamang tao. At kahit gustuhin ko mang isuo sila, hindi ko alam kung nasaan sila. Lahat natatakot lumabas. Pero, posibleng alam mo ang kuta o ruta ng transportasyon nila. Angelo, wag. Hindi ka manalo dito. Titiwala ka sa kanya? Ilagay nilang bala sa ating ulo kung ito yung makipagtulungan. Hindi mararahas mga kaibigan ko. Kaibigan na nabubomba sa mga rally? Hindi sila responsable doon. Propaganda lang yan. Wala silang ginawa hindi mapayapang demonstrasyon. Mga nagpoprotesta. Mga sumasalungat sa gobyerno. Mga rebelde. Mga terorista. Itong mga grupo ng mapayapang demonstrasyon ay sisidla ng pulbura at ikaw ay nabimigay ng sulo sa mga tao.
Jimenez! Ilabas mo yung iba pang ebidensya. Angelo? Para lang yan sa protection ko. Wala akong balak gamitin yan. Ipinagbabawal yan. Paano mo yan nakuha? Ito ay lumana at hindi naalagaan. Maaaring matagal na ito sa kanya. Bakit? Bakit? Kasi habang abalang-abala ka sa pagpapatakbo ng panaderya mo, mga kaibigan ko, kapitbahay mo, pinag-aabol ng mga puta ng pasistang to! Kung ikaw ay may natitira pang paggalang sa iyong bansa, yung mauunawaan na ang ating Pangulong Marcos ay gagawin ang lahat upang matiyak ang kaligtasan ng ating bayan. Kaligtasan? Pagkakataon mo na to, Christian. Nakita ko sila ng ko sila basa-basa na kilala. Hoy, anong problema mo? Sumali ka sa mga grupong terorista! Kasi maniwala sa mga yan, sinungaling ang mga Dapat mo tulungan sila! Papatayin nila tayo! Putang ina ka! Putang ina nila! At putang ina ng Pangulo niyo! Jimenez! Palambubin mo pa yung mga to! At lalabas lang ako sandali! Kung sasabihin mo sa amin kung nasa ng iyong mga kasabwat, matitigil ang lahat ng mga ito. Tuwing ko sabihin, hindi ko alam kung nasan sila. Sandali! Sandali! Huwag! Hindi ko na sila nakita mo na tuwak mo sila. Hindi ko alam kung may taguan. Mag-iusapan mo sa sektan! Tigilan mo muna! Teka! May binagit siya tagpuan noon! Sama sa kanyang mga kaibigan! Kailangan ko ng malala! Mag-isip ka lang dyan hanggang gusto mo. Meron pa akong ibang paraan na pwede kong subukan. Sandali na lang at ibibigay mo na sa amin ang kailangan ko malaman! Kami na mo! Jimenez, kunin mo ang kable ng kuryente. Simulan na natin to. Isang bala, isang pagkakataon. Sino ang mga kasabot mo? Sabi sa'yo, hindi ko alam. Nasisigurado ko lang sa'yo, wala na sila sa Manila. Pwede tayo magpaikot-ikot kung yan ang gusto mo. Angelo! Sabihin mo na! Asan yung mga kaibigan niya? Sino yung mga huli mong nakita ang kaibigan niya? Sumula ko lang kung nasaan sila! Angelo! Sagutin mo siya! Asan yung mga kaibigan mo? Yan lang ang kailangan ko! Tala yan! Kaya mangyara! Hindi pa na ako ng barili! Hindi sila yung mga tao iniisip mo! Sandali! Naalala ko na! May lugar doon sa Aurora! Naalala ko na ngayon! At Ang tawag sa lugar ay... Sipan ko muna. ano? Saan? Putang ina, seryoso ka? Kaya sorry.
Lieutenant, nagsilita ako. Hindi ko inaya. Tangina. Kailangan na natin umalis. Ngayon. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. A republican, a democratic form of government is not a helpless government. When it is imperiled by the danger of a violent overthrow, an insurrection, or a rebellion, it has inherent and built-in powers wisely provided for under the Constitution. Such a danger confronts the Republic of the Philippines. The proclamation of martial law is not a military takeover.